dumako tayo do'n sa ano, dito muna sa pangalawa natin topic. Mahigpit po ang labanan sa Race to 12 mga bossing. Madami ho, madami ho ang mga politiko na mag-aagawan sa top 12 o pang-12 mga kababayan. Nandiyan po si Camille Villar. Nakakatapos lang po natin banggitin na mukhang merong problema yung mga dinemolition sa kanila, no? Nandiyan naman po si Bato Villar, mga kababayan, si Tobats. Eto si Tobats, laglag na yan. Malabo ho yan makapasok ng 12, mga kababayan. Si Senadora Amy Marcos, eh, sabi ho ng mga political analyst, mga kababayan, malabo din daw ho. Bakit? Kasi hindi lang naman 12 yung kinauupuan ng kanyang pwesto. 12 to 17 yung posisyon na kanyang kinabibilangan. So malabo din daw po. Ako nakikita ko kung dito lang ho sa 4 mga kababayan, no? Kung eto lang ho, walang iba ha, ito lang 4 ang pagpipilian mga bossing para doon sa top 12. Ang tingin ko, nakikita ko na mas malaki ang porsyento na posibleng makapasok diyan sa top 12 ho. Sabi ni Vindicated, si Bam daw, si Bam. Wala po dito si Bam eh. 4 lang muna. Ito lang muna, itong dito lang. Tingin ko mga bossing, si Kiko Pangilinan ang makakakuha. Kung dito ho sa 4 na ito, si Bato malayong-malayo ito, no? Si Senadora Amy Marcos, dahil nga po doon sa estilo niyang namamangka sa dalawang ilog, bumalabs din ho mga bossing. Bakit? Mga DDS, hindi siya iboboto. Mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya iboboto. Government supporter, hindi siya iboboto. Yung Camille Villar naman ho, mga kababayan, eh, ultimo DDS at government supporter, eh, halata na, no? Yung kanilang lakad diyan sa Senado. Bakit ko nasabing posible dito sa 4 na 'to na si Kiko Pangilinan ho, mga kababayan? Solid ang mga kakamping, 'no? 15 million, wala hong bumabaklas diyan. Walang lumilipat ng suporta bukod do'n sa nag-iisa, sa natanggal doon sa ano, doon sa posisyon. Kasi may kapabayaan, 'yun lang na nag-iisa. Pero kung tatanungin niyo ho ako, ang mga kakamping ko, solid ho 'yan. Kahit ho tayo sabihin natin ayoko kay Kiko Pangilinan, kahit tayo po sabihin natin na tayo ay, government supporter, supporter tayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin iboboto si Kiko. Kahit sabihin po nung mga DDS, hindi namin iboboto yan si Kiko Pangilinan, no? Kayang-kaya pong ipasok ng mga kakamping sa top 12. Kung matatandaan niyo po mga boss, no? Yung mga nakaraang eleksyon, oh, kapagka meron kang boto na around 12 million, ay nandiyan na, naglalaro na yung pangalan mo sa top 12, top 11. Ano ho, mga kababayan. Oh. At meron din ho, mga boss chief amo sir, meron ho na mga sumusuporta sa gobyerno ang susubok na ibalik din sa Senado si Kiko Pangilinan, mga kababayan. Bakit ho? Dahil dun sa nakikita pong mga kumbaga, galing ng mga kakamping ngayon. Lalong-lalo na sa pangunguna ni Senadora Risa Ontiveros. Kung Camille Villar, bumalabs. Kung si Bato, sabi ni El Cruz TV, ding ang bato. Eto, napakalabo na ho nito. No? Ang nakikita kong susunod na hakbangin po ni dating Senador Bato de la Rosa, malapit na ho nating tawagin siguro yan. Dating Senador Bato de la Rosa, eh, bumalik ho sa Davao. Ano? Bumalik sa Davao at susunod nung pagbalik sa Davao, baka pagtatago na ho. Si Amy Marcos, malabo ho talaga, mga kababayan. Huli yung discarding pamamangka sa dalawang ilog ho eh. Kasi kung hindi ganon, mga bossing, malamang to si Amy Marcos, eh baka nasa top 4, 5, 6, ganyan yan. Di ho ba? Ang nakikita ko, kung eto lang 4 talaga ang pagpipilian, mas
mas masasabi ko Kiko Pangilinan ang papasok diyan na number 12, mga bossing. Sure 'yan, panigurado 'yan. Hindi ho 'yan ilalaglag ng mga kakamping. Yung solid na boto nila, 'no, eh, kaya na pong makapagpasok ng 10, 11, 12, mga kababayan. Eh, paano pa kung madagdagan pa ho, mga boss, nung mga sumusuporta sa gobyerno at gustong sumubok muli, 'no, sa kakayanan nung mga kakamping. Oh, 'yan ang masasabi ko sa inyo. Lalong-lalo na ho, 'no, madami ang nagsasabi na ano, sablay tayo dun sa kampo ni Digong, 'no? Sablay tayo, mas lumala pala ang Pilipinas doon sa kampo ni Digong. Oh, eh, kung papipiliin ho tayo, mga kababayan, dito sa apat na ito, eh, doon na ako kahit papaano kay Pangilinan. Ano ho? Kayo ho, diyaan. Kayo ho diyaan sa comment section. 1, 2, 3, 4 lang ha. 1, 2, 3, 4. 1, Camille Villar. 2, Bato de la Rosa. 3, Amy Marcos. 4, Kiko Pangilinan. Sino po ang pipiliin nyo dyan sa apat na yan para po sa pang 12 posisyon sa senador? Oh. Sabi ni Vindicated, number 4. Number 5, sabi ni Rayco Limay, mahirap din kausap tong si Rayco Limay, eh, 'no? Number 5 daw. Oh, Flor de Lisa Suryo. Oh, number 4. Annalisa Oso. Yan, eh, talaga hong number 3 si Manang Aimee. Sabi ni Ma'am Janelle Van der Haes, oh, pero lamang yung number 4 ho, mga bossing. Eh, sabi ni Lina Del Rosario, none of the above, idol. Eh, kunyari nga lang ho, ma'am, 'no, na talagang wala tayong, hindi tayo puwedeng hindi mamili. Namilit, eh, 'no? Anyway, mga kababayan, kayo po 'yan, 'no? Pero ang sa akin 'no, ang nakikita ko lang, mas malinaw ho kaysa dito sa tatlo na 'to na makaposisyon ng number 12, mas malinaw ho si ano, si Kiko Pangilinan. Para sa akin lang ho 'yun, ano ho. Hindi ko po sinasaklaw yung inyong, pag-aanalisa sa sitwasyon na ito, mga kababayan. Pero laglag talaga yung mga DDS, ano. Ang tingin ko lang ho talagang makakapasok at maaaring makapasok ho, mga bossing, si ano, si Bongo. Pero mag-e-end yun tingin ko number 10, number, 11 o gano'n, o 9. Pero yung sinasabi ho nila na ano, Kibuloy number 1 yung pakalat nila. Kayo nga, ano masasabi niyo dun sa pakalat nila number 1 daw si Kibuloy, mga boss? Eh, sabi ko number 1 sa Oblo 'yan, lalo na kung tumakbo ng pagka-mayor 'yan doon sa loob ng, Bilibid, o 'di ho ba? Pero sa pagka-senador kahit po gaano kalalaki yung mga billboard niyan, mga kababayan, eh, wala ho din 'yan. Mahihirapan hong makapasok 'yan sa, pang number 21.